Mr. President, sa isa pa pong tanong, nabanggit niyo po kaninang 35 days na lamang at kayo magiging citizen noy-noy na. Doon po sa halos 6 na taon ninyo sa panunungkulan, consistent naman yung critics ninyo na kayo daw po ay kulang sa empathy o walang empathy sa mga kababayan natin. Kung po bang nagkaroon kayo ng First Lady sa tabi ninyo sa pagitan nitong 6 na taon na ito, nagkaroon po ba ng pagbabago? Alam mo, pinahanap ko yung definition ng empathy. Opo. Para lang i-formal na natin. May Webster, Webster style. Dali lang tinatago ng aking EA yung mga text messages naman. Sa Wikipedia, empathy is the capacity to understand or feel what another being is experiencing from within the other being's frame of reference, i.e., the capacity to place oneself in another's position. Saan yung... Empathy, definition of empathy by Merriam-Webster, the feeling that you understand and share another person's experiences and emotions. The ability to share someone that. Kasi ako hindi ko maintindihan actually, kung may basehan yung criticism na yan. I'll give you 2 specific examples. Tacloban, I think that was a Sunday, Yolanda hit Friday, tapos nung dinaanan namin karsada, ang daming tao naglalakad. Yung pabalik-balik. At syempre, alam na natin yung balita na nagkaroon na ng mga looting doon. So, parang wala akong nakitang LGU, walang kapulisan na nagsasabing bakit ba tayo gala ng gala dito, kung problema na tayo kung sa tayo kuha ng tubig, pagkain, etc. Ano ba yung mapapala natin na ma-expose pa tayo doon sa elements na lakad ka lang na lakad? So, ano ba ginawa ko doon? Buwaba ko, at pinakiusapan ko. Lahat na makausap ko doon, may nagkumpol-kumpol na grupo, sabi ko sa kanila, alam mo nyo, parang interest ko, kailangan mabigyan ng feeling of calm, na may parating na ayuda na. At talaga naman may parating na. Sabi ko sa kanila, ano ba ginagawa natin dito sa labas? Baka dapat to magsiuwian tayo, balik tayo sa mga barangay natin dahil yung tulong na dadalhin po ng gobyerno nasyonal, kailangan natin idaan doon sa mga barangay. Silang kasama sa first responder. Okay? Nagkulang ba ako sa pag-unawa ko, anong kondisyon lang ako, anong agam-agam nila. Pang ipinapatayo at ipapatayong infrastruktura ay manganganak ng isang lipunan hitik sa oportunidad. Mahaba po ang listahan ng mga suliraning minana at tinutuloy natin. Halimbawa, ang madalas na pag-brownout sa Mindanao, mulat sa pool pa lang, naglalatag na tayo ng solusyon para dito. Ngunit batid natin ang problemang isang dekadang binaliwala ay hindi masusolusyonan sa isang tulugan. Sa ngayon, patuloy ang paggawa natin ng mga hakbang upang tugunan ang makakulungan at agarang pangangailangan. Nariyan po ang pagtulong natin sa electric cooperatives upang makapagpasok sila ng generator sets ng magpapabawas sa mga brownout. Magtutuloy-tuloy ito hanggang makompleto na ang mga plantang magsusupply ng kuryente sa rehiyon. Pero hindi po talaga maubos ang kontra. Kaya tataas daw ang presyo ng kuryente kapag may gensets dahil diesel ang ginagamit. May hydropower ngayon dahil tagulan. Kaya umuugong na naman ang reklamo laban sa mga genset. Pero pagpasok ng taginit, marami na naman po magrereklamo sa 8 oras ng brownout. Sa ibang bahagi naman po ng Pilipinas, gusto natin magtayo ng mga planta. Habang umuunlad kasi ang ekonomiya, tumataas din ang konsumo natin ng kuryente at kailangan dagdagan ang supply nito. Gusto ba natin kapag sinagad na ang mga pagkukunan, saka lang tayo gagawa ng planta? Paggawa po niyan, 2 hanggang 3 taon kada planta. Hindi po kabuting basta na lang susulpot ang mga ito. Kung maganda ang mukha, handa naman po tayo makinig. Pero sana naman ay makuha ng mga miron ang kabuuang konteksto ng sitwasyon. Halimbawa po, ang planta sa Redondo, Zambales. Pina-TRO dahil mas maganda raw ang renewable. Sinabi rin po ba nilang mas mahal itong ipatayo at mas mahal din ang magiging presyo ng enerhiya. Sinabi po kaya nilang hindi nito kaya tugunan ang base load o ang kapasidad na kailangan laging nariyan para hindi mag-brownout. Magtatayo ka ng wind. Paano kung walang hangin? Kung solar, paano kung makulimlim? Lilinawin ko lang po. Naniniwala rin ako sa renewable energy at suportado natin ito. Pero dapat ding may base load plan na sisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa ating mga tahanan at industriya. Mag-iingay pa rin po kaya ang mga kumukontra kung busy na sila sa kakapaypay dahil nag-brownout na.